magandang umaga sa ating lahat. Alam po ba ninyo na iba-iba na po yung nangyayari sa ating bansa ngayon? May mga senyalis na po na malapit na po dumating ang ating Panginoon. Much better po talaga na magbalik loob po tayo sa Kanya, mag-repent, magsisi sa ating mga kasalanan habang hindi pa huli ang lahat. Habang may panahon pa, habang may pag-asa pa. Kasi andito na po tayo sa huling araw. Marami na pong mga nangyayari tulad po ng lindol, mga baha, tsunami, malalakas na bagyo, pagsabog ng bulkan, kasakiman ng pera, kasakiman ng mga kasakiman sa pera. At nangyayari na po ang lahat ng ito. Kaya wala po tayong ibang dapat gawin kundi manumbalik sa Diyos, magsisi sa ating mga kasalanan, at tanggapin ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ganun po talaga ang buhay. Dahil andito po tayo sa mundong hindi perfecto. Napakahirap. Maraming pagsubok, problema, sakit, kahirapan. Yung mga mahirap lalong naghihirap. Yung mga mayaman lalong yumayaman. Hindi po fair. Wala po tayong ibang dapat gawin kundi manumbalik sa Diyos. Iisa lamang po ang ating pag-asa at iisa lang po ang ating kailangan ay ang Diyos. Kaya ninanawagan po ako ngayon na tayo po ay sama-samang manalangin, magsisi, humingi ng tawad at tanggapin po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Paghandaan po natin ang kanyang pagbabalik. Dahil anytime, anywhere po ay malapit na po siya bumalik. Hindi po natin alam kung kailan, pero at least handa po tayo. Panalangin po natin yung ating mga mahal sa buhay na maging sila ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag po tayo titigil sa panalangin mula ngayon, mula sa mga oras nito hanggang sa kanyang pagbabalik. Huwag po tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Huwag po nating ibaling ang ating puso at isipan sa ibang mga bagay, sa mga mundong bagay. Bagkus ibaling po natin ang ating puso at isipan sa Panginoon lamang. Ano man po yung kalagayan po natin sa buhay, ano man po yung kahirapan at pinagdaraanan natin, ano man po yung pagsubok na kinakaharap natin, wala pong ibang dapat gawin kundi lumapit sa Panginoon, pag-pray ito sa Panginoon. At siyempre ang Diyos natin ang makapangyarihan sa lahat. Nangako po siya sa kanyang mga salita na hindi po tayo pababayaan, hindi po tayo iiwan ano man yung problema at sitwasyon natin. Siya po ang Diyos na may lalang sa atin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat kaya niyang gawin. Lahat kaya niyang pabagsakin kung gugustuhin niya. Wala pong makakatalo sa kanya dahil siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sama-sama po tayong
lumuhod sa Diyos, magsisi sa ating mga kasalanan, at tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas na ating buhay. Kilalanin po natin siya na siya po ay nagbuhos ng buhay para lang bayaran ang ating mga kasalanan. Dahil po sa kanyang pag-ibig sa atin, dahil ayaw po niya na tayo mapahamak. Sabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him are not perished but have eternal life. Dahil po sa pag-ibig ay kinubos tayo ng Diyos. Dahil po sa kanyang pag-ibig ay niligtas tayo ng Diyos sa impyerno at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Tinapos niya na po yun sa krus ng Kalbaryo. Pinagbayaran niya po niya yung ating mga kasalanan at wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin po natin siya, kilalanin po natin siya, siya po yung ating pinagpaligtas. Siya po yung tumubos sa atin. Sa pamamagitan po niya, tayo po yung nagkaroon ng kaligtasan. Kahit ilang beses po ako magsalita dito, hindi po ako magsasawa. Kahit ilang beses po. Patuloy po akong mananawagan po sa inyo, yung mga nagprotesta po dyan. Basta Diyos na lang po natin yan. At tingnan po natin yung lagi yung kanyang gawa, yung kanyang kilos, yung kanyang pagkilos. Hindi po natin dadahanin sa dahas. Hindi po natin dadahanin sa anumang mga pagmumura or ang daming nagmumura, ang daming galit na galit sa katiwalian. Pero talagang mapapagalit ka talaga, syempre. Sino ba naman ang hindi magagalit? Pero hindi po yun ang paraan para po, hindi po yun yung tamang paraan, ano? Maging ano pa rin po tayo, maging humble pa rin tayo, maging mabuting ugali pa rin tayo kahit na po nakakaranas po tayo ng mga unfair na bagay. So pagpasa Diyos na lang po natin lahat ng ito, at siya po ang kikilos. Pag-pray po natin yung gobyerno po natin, yung ating pangulo, yung ating gobyerno na nagsasabing namurap na po sila. So ipag-pray po natin at ang Diyos na po ang bahala. Ang Diyos po ang bahala dyan. So maraming pong salamat. Salamat po. Ako po'y nananawagan po sa inyo. Wala pong ibang tutulong sa atin at wala pong kailangan po natin ng Diyos sa buhay po natin. Kailangan po natin ng Diyos. Maraming po salamat.